れのはこう今夜なるわね。Sa simula ng pelikula, may isang lalaki na naghahanda ng tumakas palabas ng bansa. Pero bago pa siya makaalis, biglang dumating ang tatlong tao at pinaupo siya. Dito tinurukan siya ng droga hanggang ma-overdose siya at tuluyang mamatay. Matapos nilang patayin ang lalaki, nagplate sila ng damit pang bilanggo at kusa silang pumasok sa isang kulungan. Dito ipinakita na hindi ordinaryong preso ang mga ito dahil kaya nilang lumabas at bumalik sa kulungan kahit kailan nila gusto. Pagkatapos, ipinakita si Song, isang bagong preso na kasama ng iba pang bilanggo na inililipat sa nasabing piitan. Pagdating nila roon, agad silang ginulo at binastos ng mga matagal ng preso. Hindi ito pinalampas ni Song kaya sa unang araw pa lang niya ay nasangkot na siya sa gulo laban sa isang grupo ng mga bilanggo habang nagkakagulo sila. May isa pang grupo na tahimik lamang na nanonood. Ang grupong ito pala ang pinakamapanganib sa buong kulungan. Kinagabihan, dinukot ng grupong iyon si Song, ibinitin siya ng patiwarik at pinagtulungan siyang bugbugin. Sinabi nila na kung gusto niyang mabuhay sa loob ng kulungan, kailangan niyang yumuko at sumunod sa kanila. Pero lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang leader nilang si Chang at inihian mismo si Song sa mukha. Habang may busal ay may gusto ito sabihin, pero nang alisin ni Chang ang kanyang busal, bigla nitong kinagat ang tenga ni Chang. Dahil sa insidenteng iyon, ipinatawag siya ng warden, nakiusap si Song na ilipat siya ng selda, dahil baka raw hindi siya magtagal sa lugar na iyon, pero hindi siya pinakinggan ng warden, habang ibinabalik siya sa selda. Dumating naman ang isa pang grupo ng mas mababangis na preso. Kung malupit na ang unang grupo, mas nakakatakot naman ang mga ito. Kinuha nila si Song at isinama, habang walang ginagawa ang chief guard. Kahit harap-harapan na ang pangyayari. Dito malinaw na ipinakita na bayaran ang mga opisyal at wala silang pakialam sa kalokohan ng mga preso. Dinala nila si Song sa kanilang lider na si Jung. Kilalang kilala si Jung bilang pinakamakapangyarihan sa loob ng kulungan at kahit ang warden ay sunod-sunuran sa kanya, sa madaling salita, si Jung ang tunay na hari ng kulungan at lahat ng sinasabi niya ay nagiging batas. Sinabihan niya si Song na kung gusto nitong mabuhay, kailangan nitong maglingkod sa kanya, ngunit diretsahan siyang tinanggihan ni Song. Kahit medyo pabara ang paraan nito, dahil doon, pinag-utos ni Jung na putulin ang kamay ni Song. Sa sobrang takot, napilitan si Song na sumunod. Napansin pa ni Jung na sa sobrang sindak ay napaihi si Song sa pantalon kaya hindi na niya ito, lalo pang pinahirapan at umalis na lamang. Pagkaraan noon, kinausap ni Song ang isang pulis at tinanong kung sino ba talaga si Jung. Doon ipinaliwanag ng pulis na si Jung ang pinakamakapangyarihan sa buong kulungan, para sa ibang tao ay isa lamang itong piitan. Pero para kay Jung ay parang 5-star hotel, dahil kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Binalaan pa si Song na huwag lalapit sa cell number 8 dahil teritoryo iyon ng mga tauhan ni Jung. Nang lumabas si Song para magpaaraw, nakita niya ang dati niyang impormante na si Jessie. Nagtaka ito kung bakit napunta si Song sa kulungan gayong dati itong pulis. Habang nag-uusap sila, muling dumating si Chang at sinimulang asarin si Song. Nagbanta pa ito na huling gabi na niya ito. Pero bago pa man makaganti si Song, dumating si Jung. Hindi pala magkasundo sina Jung at Chang. Sinabihan ni Jung si Chang na akala niya ay tunay itong siga, pero bakit parang batang nakikipag-away. Kaya iminungkahi niyang tapusin na nila agad ang alitan sa isang laban. Pumayag si Song pero may kondisyon siya. Kapag siya raw ang nanalo, gusto niya ng fried chicken at ng cell number 8. Nagsimula ang laban at hindi nagtagal ay madaling natalo ni Song si Chang. Dahil sa usapan, inilipat nga si Song sa cell number 8. Pagkatapos nito, ipinakita naman si Dr. Kim na nakikipagkita sa warden sa labas ng kulungan. Siya pala ang tumatanggap ng mga kontrata mula sa mga taong gustong magpagawa ng krimen. Ipinapasa niya ang mga ito sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng warden, at si Jung naman ang nagpapakilos sa kanyang mga tauhan para tuparin ang mga misyon sa gabi. Ang pagpatay na nakita sa umpisa ay bahagi pala ng isa sa kanilang mga kontrata. Sa pagkakataong ito, may bago silang misyon, magnakaw ng droga. Kinagabihan, lihim na lumabas ng kulungan ang mga tauhan ni Jung at matagumpay nilang nakuha ang droga. Pero habang pauwi sila, pinagtaksilan sila ng isa nilang kasamahan at tinanggay ang lahat ng droga para sa sarili niya. Dahil dito, sobrang nataranta ang warden. Hindi dahil sa nawala ang droga, kundi dahil kapag naunang nahuli ng pulis ito, posibleng mabunyag ang lahat ng iligal na operasyon na nangyayari sa loob ng kulungan. Isang araw, may dumating na mataas na opisyal para inspeksyonin ang kulungan. Ang pangalan niya ay Officer Bay. Nang makita siya ng warden, halatang kinabahan ito dahil alam niyang delikado ang pagdating ng opisyal na iyon. Matagal nang may hinala si Officer Bay tungkol sa mga iligal na nangyayari sa loob ng kulungan, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang matibay na ebidensya, kaya hindi pa siya makakakilos laban sa kanila. Pagkatapos ng inspeksyon, nakipagkita siya kay Jung. Tulad ng dati,
Punong-puno ng angga si Jung at ayaw magpakita ng respeto. Sinabihan siya ni Officer Bae na yumuko at magpakumbaba. Pero lalo lang naging matapang si Jung kaya muntik nang mauwi sa gulo ang usapan nila. Habang tumitindi ang tensyon, lihim nang iniisip ni Jung na patayin si Bae. Para hindi na lumala pa ang sitwasyon, sumingit si Song sa usapan. Sinabi niya kay Officer Bae na parang wala itong tingin sa mga preso at hindi man lang kinikilala na may karapatan din silang mamuhay ayon sa gusto nila. Ngunit imbes na intindihin siya, ang mga pulis pa mismo ang bumugbog kay Song para magmukhang disiplinado sila sa harap ni Officer Bae. Pagkatapos noon ay umalis na rin si Bae. Dahil si Song lang ang naglakas loob na magsalita pabor kay Jung, mas lalo siyang napansin nito. Kinagabihan, pinuntahan siya ni Jung at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin dahil handa raw siyang ibigay ang kahit anong hiling nito. Humiling si Song ng isda, pero sinabi ni Jung na mahirap daw iyong hanapin. Sumagot naman si Song na kung hindi rin pala kayang ibigay, bakit pa siya tinanong? Dahil nasaling ang pride ni Jung, ginamit niya ang impluensya niya para mailabas si Song ng kulungan at dalhin ito sa labas para kumain ng isda. Habang kumakain sila, tinanong ni Jung kung bakit siya ipinagtanggol ni Song kanina. Ipinaliwanag ni Song na kailangan niyang makuha ang loob ni Jung dahil imposible siyang mabuhay sa kulungang puno ng mababangis na kriminal kung wala siyang kakampi. Nabanggit din ni Jung na dati raw pulis si Song, kaya inalok niya ito ng trabaho. Hanapin at hulihin ang isang tao, kapalit ng malaking halaga ng pera. Pumayag naman si Song pero nilinaw niyang huhulihin lang niya ang target at ayaw niyang madamay sa anumang gulo. Habang pauwi siya, naalala ni Song ang kanyang kapatid, noong pulis pa siya. Minsang humingi ng tulong ang kapatid niyang isang reporter dahil may nalaman itong malalaking sikreto tungkol sa ilang makapangyarihang tao. Ngunit dahil sa ilang pangyayari, hindi niya ito natulungan noon. Ang taong pinapahanap kay Song ay si Hakgyu, ang lalaking tumakas dala ang ninakaw na droga. Pagkaraan ng ilang araw, nahuli ni Song ang kaibigan ni Hakgyu at matapos niya itong bugbugin ay nakuha rin niya ang lokasyon nito. Kinagabihan, natagpuan niya si Hakgyu at dinala ito kay Jung. Pagbalik nila sa kulungan, ipinabitay ni Jung si Hakgyu. Hindi natuwa si Song sa ginawa nila, pero wala rin siyang lakas ng loob na kontrahin si Jung. Bilang kapalit ng trabaho, ibinigay ni Jung kay Song ang ipinangakong malaking pera. Kinabukasan, nagkunwari si Song na naglilinis habang palihim niyang minamanmanan ang opisina ng warden. Isang araw habang sabay-sabay silang kumakain, nagkaroon ng pagtatalo sina Song at Hongpyo, isa sa pinakapinagkakatiwala ang tauhan ni Jung. Ayaw ni Jung na may gumugulo habang kumakain siya, kaya agad niyang hinampas si Hongpyo ng plato sa ulo. Pagkatapos ay binalaan niya si Song na bantayan ito ang kanyang bibig. Nang mabalitaan iyon ni Chang, sinamantala niya ang pagkakataon para sulsulan si Hongpyo. Sinabi niya rito na balang araw ay papalitan siya ni Song bilang paborito ni Jung at mawawala ang halaga niya sa grupo. Unti-unti niyang inilapit ang tunay niyang pakay, ang hikayatin si Hongpyo na tumulong sa pagpatay kay Jung. Ayon kay Chang, wala nang kailangang gawin si Hongpyo, kundi manahimik habang siya na ang bahala sa lahat. Pero nanatiling tapat si Hongpyo kay Jung kaya hindi niya pinansin ang alok ni Chang at umalis na lang. Samantala, nang magkaroon muli ng pagkakataon si Song, palihim siyang pumasok sa opisina ng warden para maghalungkat ng impormasyon. Doon, may nakita siyang ilang recordings at isa roon ay may kaugnayan sa kanyang kapatid. Sa recording, narinig niya si Dr. Kim na nagsasabing may reporter na nakaalam na ng lahat tungkol sa kanilang operasyon at malapit na itong maglabas ng revelasyon sa publiko. Inutusan pa niya ang warden na iparating agad iyon kay Jung. Dahil sa recording na iyon, nalaman natin ang tunay na dahilan kung bakit kusa mismong nagpakulong si Song. Nandoon siya para tapusin ang sinimulan ng kanyang kapatid at alamin ang katotohanan. Habang pinapakinggan niya ang recording, biglang dumating ang warden. Bago pa ito tuluyang magduda kay Song, dumating naman ang isang officer at sinabi niyang siya ang nag-utos kay Song na maglinis doon. Pagkatapos, isinama ng officer si Song sa isang sulok at kinausap ito ng pribado. Sinabi niyang matagal na niyang napapansin na palaging pumapasok si Song sa opisina ng warden tuwing may pagkakataon. Nang kapkapan niya si Song, may nakita siyang malaking bungkos ng pera. Dahil doon, inakala niyang nagnanakaw lang si Song sa opisina. Kaya inalok niya ito ng kasunduan. Tutulungan niya si Song sa pagnanakaw basta kalahati ng makukuha nito ay mapupunta sa kanya. Isang araw, dumating si Dr. Kim sa kulungan para sa isang transaksyon tungkol sa droga. Habang abala sila ni Jung sa pag-uusap sa loob ng isang silid, lihim namang isinara ni Hongpyo ang lahat ng pinto mula sa labas. Maya-maya, dumating si Chang kasama ang kanyang mga tauhan at agad nilang pinatulog si Hongpyo sa bugbog para walang maghinalang kumampi na ito sa kanila. Kahit napapalibutan at dehado sa bilang, hindi man lang natakot si Jung. Sa halip, sinugod niya agad ang isa sa mga lalaki at walang awa nitong dinukot ang mata nito. Nang makita iyon ni Chang, agad siyang lumuhod at nagmakaawa. Kunwaring nagkamali lang sila at humihingi ng tawad kay Jung. Pinatawad siya ni Jung at itinuring na parang batang pasaway lang. Pero pagtalikod nito ay biglang sinaksak siya ni Chang mula sa likuran. Eksaktong sandali namang iyon, sumulpot si Song at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban.
Hindi nagtagal ay dumating din ang warden para awatin ang kaguluhan. Nagreklamo pa ito na kapag binigyan daw ng kaunting kalayaan ang mga preso ay agad silang umaabuso. Pero kahit nagpaawat na ang lahat, hindi pa rin tumigil si Chang. Habang paalis, palihim niyang inatake si Song mula sa likuran kaya nawalan ito ng malay. Pagkatapos noon, ipinakita ang nakaraan ni Song, namatay ang kanyang kapatid sa isang sinasabing aksidente. Pero sinabi ng kasama niyang si Jung na hindi siya naniniwalang aksidente iyon, pakiramdam niya ay sadyang pinatay ang kapatid ni Song. Doon napagtanto ni Song na may koneksyon ang mga taong nasa likod ng krimen sa mismong kulungan at sila rin ang gustong ilantad noon ng kanyang kapatid. Dahil dito, nagtungo si Song sa commissioner at sinabi ang kanyang hinala, ngunit sinabi ng commissioner na hindi sila maaaring basta-basta manghuli ng walang ebidensya, lalo na kung mga preso na ang sangkot. Kaya iminungkahi ni Song na siya mismo ang ipasok sa kulungan para malaman kung paano gumagalaw ang sindikato sa loob. Samantala, inililipat si Chang sa ibang kulungan, pero pinababa siya ng chief guard sa gitna ng biyahe. Ilang sandali lang, may rumaragasang sasakyan na sumalpok at dumurog kay Chang. Iyon ang naging kapalit ng pagtataksil niya kay Jung. Pagbalik sa kulungan, tinipon ni Jung ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo. Sinabi niyang may traidor sa kanila at mas mabuting kusang umamin na ito. Hindi nagtagal ay lumuhod si Hong Pyo at nagmakaawang iligtas ang kanyang buhay. Tumingin si Jung kay Song at sinabing ito na ang bahala kay Hong Pyo dahil nakaayuno daw siya at ayaw niyang madumihan ang kamay niya. Para kay Song, pagkakataon iyon para mabawasan ang mga taong sangkot sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kaya walang pag-aalinlangang pinutol ang kamay nito sa makina. Pagkatapos noon, kinausap ni Jung si Song ng pribado. Sinabi niya na sa umpisa lang mahirap tanggapin ang mga nangyayari, pero kalaunan ay masasanay din siya. Ayon kay Jung, wala namang gaanong pinagkaiba ang mundo sa loob at labas ng kulungan dahil para mabuhay, kailangan matutong lumaban para mabuhay. Pinayuhan pa niya si Song na matutong manood at matuto dahil balang araw ay maaari rin siyang maging katulad niya. Kinabukasan, may ilang preso na inilabas para maglinis sa labas ng kulungan at kabilang doon si Song. Sinuhulan niya ang isang officer para makaalis pansamantala at makipagkita kay Gisop. Ibinigay niya rito ang mga recordings na nakuha niya at sinabing naroon ang lahat ng ebidensya laban kay Jung. Nagbabala si Gisop na habang tumatagal si Song sa loob ng kulungan ay mas lalo itong nalalagay sa panganib, pero determinado si Song na mabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Samantala, kinausap ng warden si Jung at sinabi nitong alam na ni Officer Bae ang lahat tungkol sa kanilang operasyon. Dahil masyado na raw siyang pinipresyo ni Bae, hindi na niya kayang protektahan si Jung. Kaya iminungkahi niyang palayain na lamang ito para makakilos sa labas. Nagalit si Jung sa sinabi ng warden. Ipinaalala niyang siya ang dahilan kung bakit naging warden ito at nagbanta pa siyang sisirain ang buhay ng pamilya nito kapag muli siyang pinilit na umalis sa kulungan. Pagkatapos noon, lumabas si Jung kasama ang ilan niyang tauhan para ipapatay si Officer Bae, kasama rin sa grupo si Song. Para kay Song, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mahuli si Jung ng aktwal na gumagawa ng krimen. Bago pa sila umalis, sinabi na ni Song kay Jung na bantayan si Dr. Kim at maging handa sa oras na tumawag siya. Kaya nang makahanap siya ng tiempo, agad niyang tinawagan si Gisop at ibinigay ang lokasyon nila habang sinasabing nasa labas na si Jung kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit nahuli siya ni Jung habang nakikipag-usap sa telepono. Inagaw nito ang cellphone at nang marinig ang boses sa kabilang linya, napagtanto niyang babae ang kausap ni Song dahil sa usapan. Inakala ni Jung na ina ni Song ang nasa kabilang linya, kaya hindi na siya masyadong naghinala. Samantala, papunta na si Gisop at ang kanyang grupo ng mga pulis sa isang pabrika ng bakal dahil iyon ang lokasyong ibinigay ni Song. Ngunit pagdating nila roon, mga ordinaryong manggagawa lang ang nadatnan nila, ibig sabihin. Nagpalit na ng taguan si Jung. Nagtaka si Song kung bakit sila lumipat ng lugar, pero malamig na sinabi ni Jung na hindi na niya kailangang malaman pa iyon. Ilang sandali pa, dinala ng mga tauhan ni Jung si Officer Bae sa kanilang pinagtataguan. Doon, inilapit siya ni Jung sa isang malaking makinang pandurog ng basura. Habang pinapatay ni Jung si Officer Bae gamit ang pandurog na makina, may natanggap siyang balita na ni-raid na ng pulis ang dati nilang pupuntahang pabrika. Dahil dito, nagsimula siyang magduda na may traidor sa loob ng grupo. Pinaupo niya si Song sa tabi niya at ipinakita ang litrato ni Officer Gisop. Tinanong niya kung kilala ba niya ito dahil si Gisop ang nanguna sa raid at pakiramdam niya ay may taong nagbibigay rito ng impormasyon mula sa loob. Pero kalmado lang na sinabi ni Song na hindi niya kilala ito. Pagkatapos noon, ipinakita na nahuli na pala ni Jung si Gisop habang kausap ang isa niyang tauhan sa telepono. Inutusan niyang patayin si Gisop. Sadyang ipinarinig ni Jung kay Song ang paghihirap at sigaw ni Gisop habang pinapahirapan ito. Hindi na nakatiis si Song at nakiusap na pakawalan si Gisop dahil wala naman daw itong kasalanan. Samantala, nang malaman ng warden na pinatay ni Jung si Officer Bae, tuluyan na siyang nagalit at nagdesisyong kalabanin na si Jung. Bitbit ang baril, pinuntahan niya ito para tapusin na sana ang lahat. Pero pagharap niya kay Jung, halatang natakot siya. Kahit nanginginig, tinutukan pa rin niya ito ng baril. Ngunit mas mabilis si Jung at siya mismo ang napatay nito.
Pagkatapos, sinabi niya sa chief guard na ito na ang bagong warden simula ngayon. Pagkaraan noon, isinabit nila si Song para bitayin, pero isa sa mga bantay ang naglakas loob na pinatay ang ilaw para makagawa ng pagkakataong makatakas si Song. Dahil doon, nakatakas siya at agad na nagtungo sa dati niyang impormante na si Jessic para humingi ng tulong. Nagtulungan sina Song at Jessic na maghasik ng kaguluhan sa loob ng kulungan. Nagsimula silang magsunog ng iba't ibang bahagi ng lugar at umabot pa sa puntong pinasabog ni Song ang isang gusali dahil sa matinding sunog. Nagkaroon ng dahilan ang mga pulis para pasukin ang kulungan. Habang abala ang lahat sa pag-apula ng apoy, dumating si Song na may dalang baril. Nagpaputok siya malapit kay Jung bilang hamon sa isang huling laban dahil ayaw niyang basta na lang itong mamatay ng mabilis. Tinanggap naman ni Jung ang hamon at nagharap silang dalawa sa matinding bakbakan. Habang nagpapatuloy ang laban nila, dumating ang mga pulis at pinalilibutan sila. Paulit-ulit nilang sinisigawan si Jung na sumuko na halos mapatay na sana ni Song si Jung, pero pinigilan siya ng commissioner dahil gusto nila itong hulihin ng buhay. Nang makahanap ng pagkakataon si Jung, bigla niyang sinunggaban ang basag na salamin sa tagiliran ito at sinubukang patayin si Song. Pero bago pa niya maisagawa iyon, tinutukan na siya ng lahat ng pulis. At nang tuluyan niyang tangkaing saksakin si Song, sabay-sabay siyang pinaulanan ng bala hanggang sa bumagsak at mamatay. Matapos ang insidente, lahat ng natitirang bilanggo ay inilipat sa totoong mataas na seguridad na kulungan. Kasabay nito, inaresto rin ang lahat ng taong konektado kay Jung, bagay na naging magandang balita para kay Song dahil sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Pero hindi pa rin naging maganda ang kinahinatnan ni Song dahil halos lahat ng preso ay tumestigo laban sa kanya at sinabing isa siya sa pinakamalapit na tauhan ni Jung at kasabwat sa maraming krimen nito. Wala ring nagawa ang mga pulis kundi arestuhin siya. Sa huli, si Song mismo ay muling napunta sa kulungan. Shout out at salamat sa lahat ng nagko-comment at sumusuporta sa channel. Ito ang ilan sa mga active viewers natin.